Magandang araw mga bata! Eto na naman muli ang inyong Ate Jonah. Nagbabalik upang handugan kayo ng isang kwento. Sa mga bago naming manonood, para po sa inyong kaalaman, isa ako sa mga staff ng Ilocos Norte Provincial Library, ang inyong tagapagkwento. Pero bago tayo magsimula, meron muna akong isang katanungan. Mga bata, mahilig ba kayong magbasa ng libro? Kung ang sagot mo ay oo, pakinggan mo ang kwentong ito. Ang pamagat ng ating kwento ay, Ano ang nasa aklat? Isinulat ni Armin Pisay at guhit naman ni El Hoyno. Inilimbag ng Let's Read the Asia Foundation. Mga bata, kung magustuhan nyo ang kwentong ito, maaari bang paki-like at share ang video na ito? Kaya naman, tara na at umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Mahilig maglaro si Billy gamit ang kanyang computer tablet. Subalit isang araw habang naglalaro, napansin niyang naghahanda ng mag-aral ang kapatid niyang si Betty. Madalas magsagawa ng kompetisyon ang kanilang ama at mayroon nito sa gabing iyon. Ayaw niyang manalo ang kanyang kapatid. Pumasok si Billy sa loob upang tignan kung ano ang binabasa niya. Ano ang paglalabanan natin ngayong gabi? Tanong ni Billy. Hindi tayo maglalaro ng sports ngayon. Magtatanong si Itay tungkol sa mga natutuhan natin sa mga aklat. Baka manalo na ako sa iyo sa unang pagkakataon. Sagot ni Betty. Nag-alala si Billy. Palagi na lang kasi siyang naglalaro sa tablet kaya hindi na siya nag-aaral nitong mga nagdaang araw. Nang dumating ang kanilang ama, sinabi niya na oras na para sa kompetisyon. Sabay na naupo sina Billy at Betty. Maraming tamang sagot si Betty sa mga katanungan. Ngunit ni isa ay walang tamang sagot si Billy. Billy, narito ang huling tanong. Ano ang hugis ng mundo? Hindi sigurado si Billy, ngunit sinubukan niyang sagutin. Ang hugis ng mundo ay... Hindi ko alam. Malungkot na umiling ang ama ni Billy. Dapat mag-aral ka pa, Billy. Alam mo ba ang sagot, Betty? Nakangiting sumagot si Betty. Naaalala ko, Itay. Ang mundo ay hugis bilog. Sa gabing iyon, nanalo si Betty sa kompetisyon. Kinabukasan, tinanong ni Billy ang kanyang ate kung paano niya nalaman ang mga sagot. Mula sa mga libro. Sagot ni Betty. Kung nais mong malaman ang mga sagot sa kompetisyon kagabi, basahin mo lamang ang aklat na ito. Pinag-isipang mabuti ni Billy ang iminungkahi ng kanyang ate. Kung maglalaan siya ng mas maraming oras sa pagbabasa, hindi na siya makapaglalaro sa kanyang tablet. Kung hindi naman siya magbabasa, matatalo siya ng kanyang kapatid sa susunod na kompetisyon. Nagpasya si Billy na ilagay sa drawer ang tablet. Naghanap siya ng mga librong mababasa. Ngunit hindi niya alam kung alin sa mga ito ang pipiliin. Nakita ni Billy na nagbabasa ang kanyang ate ng isang libro sa agham. Kung kaya, nagpasya siyang subukan din ito. Siguradong matatapos niya ito sa maghapon. Ngunit habang nagbabasa, nakatulog si Billy at naghilik. Napakabilis niyang nabasa ang mga pahina, kaya nagkaroon ng kakaiba at halo-halong nilalang ang kanyang panaginip. Nang magising si Billy, sinubukan niyang bumalik sa pagbabasa.
Ngunit sobrang dami ng mga pahina at napakarami rin ng impormasyon. Paano niya ito tatapusin at matatandaan lahat? Nakita niyang hindi na nagbabasa ang kanyang ate. Ate, natapos mo na bang basahin ang aklat? Nagtatakang tanong niya. Paano mo nababasa at naaalala ang lahat? Hindi pa, sagot niya. Ngunit natapos ko ang mga pahinang gusto kong basahin ngayong araw. Kung magbabasa ako ng ilang pahina bawat araw, marami akong matututuhan at hindi ako malilito. Nagpasya si Billy na subukan ang ideyang ito. Nagbabasa siya ng ilang pahina araw-araw at may mga natututuhan siyang bago. Sa pagtatapos ng linggo, wala siyang naging problema sa pagtabi ng kanyang tablet at pagbabasa ng libro. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa agham, kasaysayan at matematika. Ang saya! Sabi ni Billy sa sarili. Hindi magtatagal at oras na naman para sa kompetisyon. Alam ni Billy na handa na siya sa oras na ito. Ipinaliwanag ng kanilang ama na ang kompetisyon ay tungkol sa matematika. Agad na pumunta sina Billy at Betty sa pisara upang magsimula. Sino kaya ang mananalo? Binabati kita, Billy, sabi ng kanyang ama matapos niyang masagot ng tama ang huling tanong. Nanalo ka bilang pinakamahusay na mag-aaral ngayong linggo. Ipinagmamalaki ni Billy ang kanyang sarili. Gayon din si Betty. Nang gabing iyon, nagbasa ulit sina Billy at Betty. Hindi na sila makapaghintay sa susunod na kompetisyon. At dyan nagtatapos ang ating kwento. O mga bata, mas mahalaga ang pagbabasa ng libro araw-araw kaysa paglalaro sa inyong mga tablets o cellphones. Hangad ko na may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!